Isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa umaga pong ito, tayong lahat ay tunay na blessed, for we are given opportunity na bagamat tayo po ay nasa ating mga tahanan, still we are blessed and we should be thankful pagka tayo ay nagkaroon ng ganitong pagkakataon upang patuloy na makapagpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos bagamat tayo ay nasa ating mga tahanan. Today is a great day and today is the celebration of God's love for every one of us. Ngayon po ay ginugunita ng buong mundo ang muling pagkabuhay na ating Panginoong Diyos at tayong mga Kristiyano at naniniwala sa ating Panginoong Diyos ay dapat na magalak pagkat ang ating Panginoon ay buhay and He is working with us even today. Sa mga oras na ito, alam natin that the Lord is working with us and He is with us. Sabi po sa John chapter 15 verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya po sa ating paggunita ng muling pagkabuhay na ating Panginoong Diyos, ating muling gunitain ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong mahiya. Let us all be grateful and let us all be reminded how much God loves us. Kaya po sa umaga po ito, tayong lahat ay sama-sama na umawit, magpuri, sumamba sa ating Panginoong Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang ating pong gawain ay, ang ating pagpupuri ay pangungunahan ng worship team at ang opening prayer po ay binibigay ko kay Brother F. Praise God! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And today, we will be remembering God's amazing grace for all of us. Ating pong aalalahanin ang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ang napakagandang regalo ng buhay na Kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kahit na hindi po natin deserve ito. Sabi po sa aklat ng mga Pedro, sa 1 Peter chapter 1 verse 3, let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of His great mercy, He gave us a new life by raising Jesus Christ from death. Yan, ating pong alalahanin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. For it is only the blood of Jesus that cleansed us from our sins, that made us whole again. Hallelujah. We thank you, Jesus. We come to you with a grateful heart today. Let's say, what can wash away my sin? What can wash away my sin?
Panginoon namin Diyos, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa araw ng Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at pinagkakila sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa araw ng Panginoon sapagkat muli po may pinagkalooban ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Panginoon ay aming mapupurihan. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi sama-samang magpupuri sa iyo sa loob ng simbahan, subalit alam namin, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ay patuloy na aming kasama sa aming pagpupuri sa araw ng Panginoon. Patuloy namin tinatakila, Panginoon, at patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming gawa ito. Naway sa araw ng Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay bukas ang kanilang mga puso upang ikaw ay aming makasama sa pagpuri at pagsamba sa mga Panginoon. Panginoon, patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na patuloy na naghahangad ng iyong komitihan at patuloy na nagnanais na ikaw ay makasama at ikaw ay magpapurihan, Panginoon. Pagkalubong mo sila, Panginoon, yung Banal na Espiritu, ilayo, Panginoon, sa aming makamangka. Naway sa mga Panginoon, ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ang bagong kalibig ng bawat isa. Patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid na nagkakamdaman na sana pagkalubong sa kanila, Panginoon, kagaling nila magmumula sa iyo. Mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy naghahanap, Panginoon, ng hanap buhay, Panginoon. Alam namin na sa nagmumula lahat nito, kaysa namin pinagkakatiwala, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, at inilalapit, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Sana, Panginoon, dumating ang panahon na ikaw, Panginoon, ay kanilang mapapurihan at ikaw ang kanilang nakilala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya at mga pagpapala, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na marami kaming pagkukulang sa iyo, subalit ang iyong biyaya ay sapat sa bawat isa, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin at nakilala sa mga Panginoon, at naway patuloy mo kami pagkalooban ng iyong Banal na Espiritu at patuloy na samahan. Naway sa mga Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, magkarapat dapat na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, dinadalangin at pinagpapasalamat ang lahat ng ito sa mga pangyayari ng aral namin ng ating Panginoon Jesus. Praise God! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen! Patuloy po natin aawitan ng mga papuring awit ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa salita ng ating Panginoong Diyos, "This is the day that the Lord has made." Sabi din po, "Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you." So, let us make this day also a day of celebration pagkat ngayong araw po ay patuloy natin inaalala ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Hallelujah! We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. We have a reason to sing songs of praise to God. Hallelujah! Let's sing our rise and shine. Rise up, for your light has come. Your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Rise, shine.
God will keep calling on His name. For only His name is a name that saves. We worship you, Jesus, for you are our help. You are our hope. You are the tower of our strength. And every time we look at the cross, we can see you there. We can see your great love for us, your faithfulness, your goodness, and your greatness. We thank you, Jesus. So we'll keep singing, we'll keep worshiping, we'll keep praising. Jesus, my help, I call on your name. I can't
You deserve all praise. You deserve all glory. You deserve all honor. You deserve the power of God. We praise your name, Jesus, for you are worthy of every praise. Thank you for saving us. I see you here. I see you here. Wounded for me. When I look to the cross, I see. Whenever we see you here, so God, I see you here. Wounded for me. When I look to the cross, I see you here. I see you here. Wounded for me. When I look to the cross, I see you here. I see you here. Wounded for me. When I look to the cross, I see. We can see your grace, oh God. I see grace. I will stand in line. I see love reaching for me. Precious love washes in time, healing souls, setting me free. I see grace. I will stand in line with you, love, reaching for me. Your precious love washes in time, healing souls, setting me free. Your grace, I see grace. I will stand in line with your love. I see love reaching for me. Precious blood washes in sanctified, healing souls, setting me free. I see grace. Lord, I see your grace. I see grace. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God! Salamat po sa magagandang awitin na nailaan sa ating Panginoong Diyos. Nawa ang bawat hinawit natin ay tunay na nakarating sa presensya ng ating Panginoong Diyos at nawa ito ay tunay na naging katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Diyos.
And this time po, patuloy po tayong maggalak. Tayo po ba'y patuloy na nagagalak, mga kapatid? Amen. Mabuti po dahil sabi tayo ay dapat lagi nagagalak whatever we do. And this time po, at this part, tayo po lahat ay maupo ng maayos. And isentro po natin ang ating paningin, ang ating isip, ang ating puso, ang ating pandinig sa mensahe ng ating Panginoong Diyos na dadalhin sa atin ng ating puting pastor. Tayo po ay magalak pagkat tayo ay pinagkalooban ng opportunity muli na makita, marinig ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Brother Eddie Lopez. Tayo pong lahat ay makinig and let us be blessed with the word of the Lord. Praise God mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay muling mag-aaral ng kanyang banal na salita. At kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa Aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 10. Ganito ang sinasabi. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang akumay, muling bubuhayin. Sa panahon ito ay ating ginugunita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kaya ating pag-aaralan kung ano ang kahalagahan sa atin ito bilang mananampalataya. At ang topic natin ay pinamagatan kong The Power of His Resurrection. Alam niyo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ay mahalaga para sa atin bilang mananampalataya. Gaya ng ating mababasa sa Roma chapter 4 verse 25, ang sabi, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So dito ay ipinakikita sa atin ng banal na kasulatan na ang pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ay pagkakaroon naman natin bilang mananampalataya ng pagpapawalang sala sa ating mga kasalanan. Uulitin ko, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Kaya sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay napawalang sala. Dati tayo ay makasalanan, tayo tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ngayon naman sa kanyang muling pagkabuhay, tayo naman ay binibigyan ng pagpapawalang sala sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ano ang magiging kahalagahan pa nito sa atin dahil tayo napawalang sala sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Basahin natin sa chapter 5 ng Roma. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Roma chapter 5 verse 1. Kaya mahalaga ito para sa atin dahil tayo napawalang sala sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon naman nagkaroon tayo ng kapanatagan sa ating Panginoon. Nagkaroon na tayo ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kaya tayo ay, kung tayo nagpe-pray, meron tayong kapanatagan ng kalooban na tayo ay nakahihingi na ng mga bagay-bagay na ibig nating hingin sa Kanya. Ano pa? Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kalwalhatian.
O naroroon yung katiyakan na tayo ay makakasama sa kanyang kalwalhatian. Ito'y dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano pa? Sa Roma chapter 5, verse 3, bukod dito nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Sa verse 4, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya ngayon sa panahon ng pandemya, sa ating mananampalataya, ay maituturing lamang natin yan na tayo'y pinatatatag ng Diyos o sa ating pananampalataya. At dahil naman doon, ito naman ay magbubunga ng pag-asa. O hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kaya nga kung tayo nagpe-pray, ako kung mag-pray, hindi ko hinihiling na mawala ang pandemya. Ang aking hinihiling ay hindi nating maranasan ang sakit at karamdaman dulot ng pandemya. Sapagkat kung ito'y kagustuhan ng Diyos na mangyari na magkaroon ng pandemic, o kung ito man ay kanyang ipinintulot, ay upang hindi ko masanggahan ang ibig niyang mangyari, kung hindi sa pamamagitan naman ng aking panalangin bilang mananampalataya, ang dapat nating ipag-pray ay hindi mawala, kung hindi ilayo tayo sa sakit at karamdaman, hindi natin danasin ang pandemyang ito. Oo, sapagkat hindi mo masasanggahan ang anumang ipinintulot o kagustuhan ng Diyos. O, kaya't hindi natin sinasansala, ngunit ipinagpepere natin na hindi tayo madamay sa salot na ito. At yun ay gaganapin ng ating Panginoon. Sapagkat maliwanag naman ang kanyang sinasabi, tayo bilang mananampalataya ay gaya ng kanyang napakaraming pangako o sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung tayo ay nagpapakupkup sa Kanya, ay ganito yung mababasa natin sa Salmo o sa Aklat ng Mga Awit, chapter 91, at babasahin ko ng buo, ang buong chapter, para makita natin na tayo ay mayroong kapangyarihan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga mananampalataya ay kanyang ipag-aadya sa anumang salot na maaaring dumating. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga na iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. So nandoon ang pandemya ngayon ito'y salot. Oo, kaya't nahihirapan ang mga tao kung ano nga ba ang makapagbibigay lunas nito, bagamat meron ng sinasabing panlunas ang vaccine. Subalit sa atin nga, sinasabi ko, ay tayo ingatan ng Panginoon na hindi tayo madamay, hindi nating maranasan. O lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating, nasalot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na magwal sa iyong harapan, ang 1,000 tao sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. So makikita natin yung pag-iingat, yung proteksyon ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya't sa mananampalataya, iba ang pananaw natin.
pag tayo nagpe-pray, tayo ay malayo, hindi nating maranasan ang salot nito bagamat laganap sa buong mundo, ngunit sa pamagitan ng salita ng Diyos, kapag siya ang ginamit natin na lulukob sa atin, tayo'y kanyang iingatan. Kahit sa 10,000, 10,000 man, sabing gayon, ang mga patay sa iyong palibot ay hindi ka matatakot. Oo, sapagkat natitiyak mong di ka maaano. Sa verse 8, ikaw'y mamamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Kaya sa panahon ito, lahat ng mga tao ay sumisigaw ng kahirapan. Pero sa ating mga mananampalataya, ay umaasa tayo na ang Diyos ay hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Susuguin niyang maraming anghel sila ng susubaybay, kahit saan dako ikaw'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos sa akin, ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Kaya't meron tayong katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi naman din niya, kung meron naman tayong hilahil, tayo ay dumulog sa Kanya at tayo naman ay Kanyang diringgin o sasaklolohan. Oo. Sapagkat tayo ay Kanyang mga anak na minamahal. Kaya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay malaking bagay ang kahalagahan nito sa atin bilang mga mananampalataya. Ano pa ang sinasabi sa unang Korinto chapter 6 verse 14? Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Dito tinitiyak pa rin na bagamat tayo rin ay mamamatay physically, ay kung paano ang Panginoon ay binuhay, tayo rin ay bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Siya lamang yung una, at pagkatapos tayo naman yung ipinakikita rin na tayo rin bilang mga anak niya at mananampalataya ay tayo rin ay bubuhayin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kaya tayo ay hindi nag-aatubili sa anumang mga bagay, kundi bagkus tayo nga ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi naman niya tayo pinababayaan. Ano pa sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4? Ang sabing gayon, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. So, inulit na naman, yung muling pagkabuhay na yun ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Na ano raw? Sabi rin sa verse 4,
nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. So, pinakikita roon na tayo ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tinitiyak na tayo naman ay magkakamit din ng buhay na walang hanggan at yung kayamanan ngayon nakalaan sa inyo doon sa langit. Ang sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Kaya tayo naman ay hindi nawawala ng pag-asa. Bagamat mayroong kahirapan ng buhay, subalit binibigyan naman tayo ng malaking pag-asa bilang mga mananampalataya na meron tayong paraan. Ang paraan kasi ng mga mananampalataya na itinuturo ng Panginoon, nakakaiba naman sa mga ginagawa ng karamihan sa ating mga mananampalataya. Ang lunas talaga ay lumuhod ka lamang sa ating amang makapangyarihan. Ipanalangin mo, ikaw magpakumbaba, pagsisihan, talikdan ng ating mga nagawang kasalanan at makikita mo na ibabalik ng Diyos sa mga pagpapala at hindi itong mga salot na nangyayari. Malinaw yan sa mga mananampalataya na ang unang ginagawa ng mga mananampalataya kaysa sila ay maging aburido kung paano gagamutin, tayo ay tinuturuan lamang ng Panginoon na kung tayo magpapakumbaba, hahanapin ang mukha ng Diyos, tatalikdan ang ating mga kasalanan, ay muli tayong pagiginawahin ng ating Panginoon. Kaya tayo ay, proteksyon ng Panginoon ang sumasa atin. Bahal, magkasakit. Kahit may pera ka, mamamatay ka sa labas ng ospital ngayon. Napapanood natin. Kahit may mga pera, hindi na ma-admit dahil punuan ang mga hospitals. Kaya nga sa atin naman ng mga mananampalataya, una-una nating ginagawa ay tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, pinagsisisihan ang ating mga nagagawang mga pagkukulang at pagkakasala, at sa gayon aalisin ang salot na ito. Magbasa lamang tayo ng banal na kasulatan, malalaman natin ang solusyon. Pero dapat din naman tayo ay nag-iingat sa ating sarili. Sabi nga ng banal na kasulatan, ingatan mo ang iyong sarili at iingatan ka rin naman ng Diyos. Pareho kayo, tinuturuan rin tayo ng Panginoon. Kung makatutulong ang face mask, face shield, social distancing, sumunod lang tayo para hindi naman rin tayo maparusahan ng ating pamahalaan. Sumunod, kung yun ang sa palagay ay makalulunas. Kaya nga tayo ay sinasabihan lagi ng salita ng Diyos para malaman natin ang kahalagahan. Tayo ay ginugunita natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Dito ay ipinapalaala sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano yung mga dapat nating gagawin. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 3:10 na ating teksto? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Sa palagay ninyo, hindi ba kilala ni Apostol Pedro si Kristo? Kilala. Subalit sabi niya, lubusang makilala. Hindi basta kilala lang, kundi lubusang makilala.
magkaiba yun eh. Yung kilala mo lamang, pero hindi mo lubusang kilala. Kung may isang taong alam mo yung pangalan, nakilala mo, pero yung kanyang buong pagkatao, mga ginagawa niya ay hindi mo alam. Kaya si Apostol Pablo, ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ibig niya maranasan. Alam naman niyang mararanasan yun sapagkat siyang sumulat na tayong mga patay bubuhayin muli. Ano pa? Makahati sa kanyang mga hirap. Ito ba masasabi natin bilang mga mananampalataya? Pagdating rito sa maranasan ng kanyang mga hirap, sino may gusto na ikaw yung mahirapan? Hindi ba? Pero si Apostol Pablo, pati sa kahirapan, hindi niya tinatanggihan. Alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinong ibig maghirap? Ikaw nga yung palakarin ka lang sa initan eh. Kung minsan ipopospon mo, mamaya na sa hapon. Mapupuntahan ko pa rin naman sa hapon yung paglamig-lamig. Hindi ba? Dahil ayaw mong mahirapan. Pero si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod ay hindi niya inietsapwera na siya'y mahirapan. Bagkus sabi niya, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Pati sa kamatayan gusto niya matulad. Alam naman natin, spiritually, tayo'y nakakatulad pati sa kamatayan ng ating Panginoon. Sa anong paraan? Pakinggan natin rito sa Aklat ng Roma. Sa Kapitulo 6, talatang 4. Romans chapter 6, verse 4. Sa makatuwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. So, sa pamamagitan ng kamatayan, sabi ni Apostol Pablo, gusto niya makasama rin, matulad sa kanya. Dito naman, mayroong sinasabi rin sa atin bilang mananampalataya. Kaya mahalaga yung baptize. Ikaw yung nababaptize. Yung iba, alokay mo, magpabautismo ka na, pinagsasaka-saka lang. Pinaagoy-agoy lang. Hindi natin alam ang kamatayan ng tao. Huwag natin ipagpabukas-bukas pa. Kung ikaw'y sumasampalataya, magpabaptize ka na. Upang sa gayon, sabi ni Apostol Pablo, sa mga tuwid tayo namatay at nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ibig kasi ng Panginoon, kapag ikaw'y nalinis na wala na yung pagkatao dahil nilinis ka o napatawad ka sa kasalanan mo, lalakad ka ngayon sa bagong pamumuhay. Iniiwan mo na yung dati mong mga gawi at ikaw ay nagbabago dahil ikaw ay napatawad na sa kasalanan mo sa pamamagitan ng kamatayan ng dugo ng ating Panginoon at sa muling pagkabuhay nawala na yung ating kasalanan. Kaya kung tayo naman ay nakakasala pa, yan naman ay ipahayag mo na lamang sa Diyos at ikaw naman ay tapat na patatawarin ng Panginoon. Verse yan, chapter 1, verse 8 and 9 hanggang 10. Makikita natin na tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil kahit naman tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan,
tayo naman kung minsan ay nakagagawa pa rin. Kahit na mga maliliit na mga kasalanan, tayo nakagagawa pa. O maging sa ating iniisip, sinasalita at ginagawa, tayo nagkakasala. Kaya't kinakailangan na ihingi pa rin natin yan ng kapatawaran. So, ito ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Kaya tama lamang na sabihin ng ating Panginoon na tulad nung sinasabi sa aklat ng Juan, chapter 11, verse 25, may ganito tayong mababasa sa John chapter 11, verse 25. Sabi ng Panginoon, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. So, si Jesus ang ating muling pagkabuhay at ang buhay. Tayo bilang mananampalataya, tayo nananalig sa Kanya, kaya tayo naman ay bubuhayin muli ng ating Panginoon. Kaya tayo ay magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon na siyang gumagawa at kumikilos sa ating mga buhay. Upang sa gayon ay makamtan natin ang mga biyayang tatamasahin natin sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay. Kaya tayo bilang napatawad na sa ating mga kasalanan at lalakad tayo sa panibagong buhay, ang paanyaya sa atin ng salita ng Diyos, sabi ng Apostol Pedro sa unang Pedro, chapter 1, verse 13, ay ganito. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na mirang sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay ito yung mga ipinapalaala sa atin. Tayo manampalataya sa Kanya at doon naman ay kakamtin natin ang Kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. So, tayo ay yumuko at tayo ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Salamat sapagkat kami patuloy mo pong tinuturuan, binibiyayaan, binibigyan ng kalakasan ng loob na salungahin ang anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa. Salamat po sapagkat binibigyan mo kami ng katiyakan na kami lagi mong iingatan, Panginoon. Sa anumang salot na maaring dumating, kami ay iyong iingatan sapagkat kami ay napatatangkilik sa iyo. Kayo po ang kumukup sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaligtasan, Panginoon, na nawa ay hindi madamay sa ganitong mga kasakunaan. Tulungan niyo po kami at kahabagan ang iyong iglesia, Panginoon. Gayon din po ang bawat sambahayan ng MCJC. Ingatan mo po kami, Panginoon, at tulungan. Biyaan po ninyo ang aming bansa, O Diyos, ng kapayapaan, katarungan. Matuto kami na magpakumbaba at manikluhod sa iyo, O Diyos. Naway mapatawad mo po ang anumang pagkukulang na nagagawa sa aming bansa, Panginoon. Tulungan niyo po kami at kahabagan. Wala pong ibang makapag-aalis ng sakit at karamdaman nito kung hindi kayo lamang. Anuman ang gawin namin, Panginoon, kami po ay walang magagawa kung hindi mo kami tutulungan. Kayo na po ang nagsabi na kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa.
Salamat sapagkat kami po ay iyong binibigyan ng kalakasan ng kalooban na harapin ang ganitong sitwasyon ng buhay. Salamat po sa iyong mga pagbibiyaya sa bawat isa sa iyong mga anak. Tulungan niyo po kami at naway patuloy na punlarin ang aming pamumuhay. Bigyan ng kalakasan ng kalooban, kalakasan ng pisikal na pangangatawan, at kalakasang higit sa aming mga espiritual na pamumuhay. Salamat po ng marami. At ang lahat po ng papuri pasalamat ay aming binabalik sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat sa mensahe na aming napakinggan mula sa inyo, Pastor. Pagpalain nawa kayo na ating Panginoong Diyos at nawa sa mga susunod nating gawain ay tunay na makasama na namin kayo. At this time, naman po ay tayong lahat ay muli magpasalamat sa kabutihan na pinagkaloob sa ating Panginoong Diyos sa umagang ito. At nawa, ang lahat po na ating napakinggan ay maging bahagi na ating buhay, maisagawa natin ito at maging buhay ito sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay muli magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, and yung pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Diyos nawa ay ating ma-spread sa ating kapwa. At ito po ay patuloy natin ipalaganap sa ating mundo. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at muli umawit sa ating Panginoong Diyos na may pasasalamat, at ang ating closing prayer po ay binibigay ko kay Sister Giselle na pinag. Hallelujah. The Bible says in the book of Revelation, chapter 5, verse 13b, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor, glory and might forever and ever. So let us continue to sing a song and express our gratitude to God for the sacrifice that He has made for all of us. Let us thank the Lord for the cross. Let us thank the Lord for the price He has paid. For He is worthy. Let us continue to lift His name. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross.
tayo pong lahat ay lumuko at manalangin. Ama, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa upang kami ay patuloy na makapagpuri at makapagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa panibagong aral mo na aming napakinggan na tunay na makapagbibigay sa amin ng kalakasang pisikal at kalakasang espiritual, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa lahat ng blessings mo, Panginoon, na tunay na nag-uungapaw sa bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay, ang lahat ng aming gawain sa araw-araw, Panginoon. Patuloy po kapag dinadalangin na patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na patatagin ang aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kadakilaan, at patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng plano po para sa amin, Panginoon. Lahat ng ito'y dinadalain ko ng may pasasalamat at pagkukumbaba sa tayong pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakiisa ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Umayo tayong mapayapa.